Ang babaeng nakabali ng pulso ng isang goon na nananampal sa mukha ng isang tindera sa palengke ay tila anak ng isang master instructor ng piling-piling manggugubat ng Special Operations, SO. Ang wakas ng goon na minaliit ang babae ay si Catarina Cat Santos, isang master sergeant ng Special Operations ng Pilipinas. Ang pinakapinili sa mga pinili ay nagbabakasyon at dumating sa kanyang ina na nagtitinda sa palengke. Palapit na siya sa karinderya ng kanyang ina nang marinig niya ang tunog ng nababasag na salamin at mga sigaw. Ang kanyang ina ay hawak ng isang gon na nagngangalang Ramon. Sa sandaling akmang sasakalin na nito ang kanyang ina, mabilis na sumingit si Catarina at ipinihit ang pulso nito. Para sa kanyang ina, isa lamang siyang anak, ngunit sa serbisyo, siya ay isang instruktor na nagsasanay ng combat arts sa pinakamahuhusay na kawal ng Special Forces. Ang napahiyang goon, habang umaalis, ay binalaan ang mag-ina na pagsisisihan nila ito. Kumunot ang noo ni Master Sergeant Catarina Santos dahil sa masangsang na amoy ng alikabok, maasim na amoy ng bagoong at tuyo, at bahagyang singaw ng basang lupa. Siya ang combat instructor ng pinakamahuhusay na mandirigma ng Special Operations ng Pilipinas. Para siyang sinusundan ng anino ng kanyang bansag, buhay na armas living weapon. Ngunit ngayon, sa kanyang ilang araw na bakasyon sa bayang kanyang kinalakihan, nakikita niya ang palengke na parang isang malaking libingan kung saan ang oras ay hindi lang huminto, kundi dahan-dahan nang nabubulok. Sa mga lamesa, walang buhay na nakalatag ang ilang isda na nilalangaw, at ang mga mata ng matandang nagtitinda ng lanta ng kangkong ay walang laman. Mas marami ang nagtitinda kaysa mamimili. Silang lahat, tila nagkasundo, ay tahimik, maingat na nagmamasid sa isa't isa. Ang kawalang buhay, na parang isang malalim na kumunoy, ay bumabalot sa buong palengke. Tahimik na naglalakad si Catarina, halos walang ingay. Ito ay ugali ng isang Special Forces na kailangang manmanan ang kalaban ng walang ingay, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mga hakbang ay tila pag-iingat ng isang taong takot na gisingin ang isang malubhang may sakit. Sa pinakamalayong sulok ng palengke, matatanaw ang lumang karatulan ng karinderya ni Aling Bising. Ang kanyang ina, ang buong mundo ni Catarina ang tanging marupok na nilalang na kailangan niyang protektahan. Ngunit taliwas sa inaasahan niyang masiglang ngiti ng kanyang ina, ang malamig na simoy ng digmaan ay nakapalibot na sa karinderya. Hoy, matandang hukluban. Ayaw mo nang magtinda? Sa halip na magbayad, nandito ka't nag-atsara lang. Isang bastos at matalim na sigaw ang tumagos sa katahimikan ng palengke. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang nakakabinging tunog ng nababasag na salamin. Tila nagbaliktad ang dugo sa ugat ni Catarina. Ang kanyang sanay na mga mata ay agad lumaki. Inililista ang pinagmulan ng tunog, 20 hakbang na lang. Mas mabilis pa ang reaksyon ng kanyang katawan kaysa sa pagdating ng tunog. Ang kaguluhan ay nandoon na. Ang lalaking may makintab na leather vest at makapal na gintong kadena sa leeg, si Ramon Monreyes, na may bansag na ang toro, ay kakabasag pa lamang ng garapon ng atsara, pinipreserbang gulay. Ang pulang suka at mantika ay kumalat sa sahig, parang dugo, at ang mga bubog ay tumalsik, dumungis sa iba pang maayos na nakasalansang na preserves. Pakiusap, Mon, tama na. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras, nagmamakaawang pakiusap ni Aling Bising na namumutla ang mukha. Ang kanyang marupok na likod, na buong buhay na yumukod para lang sa kanyang anak, ay walang magawa ngayong nababali sa harap ng isang linta. Ngumisi si Ramon at kinuha ang tray ng mga itlog. Oras? Ano ako, bangko? Kung hindi ko makukuha ang tubo ko ngayon, isasara ko ang tindahan mo, at ang utang ay kukunin ko sa matanda mong katawan. Sa sandaling itinaas niya ang tray ng mga itlog sa ibabaw ng ulo ng kanyang ina, isang anino ang dumaan. Ang pulso ni Ramon ay pumihit sa isang hindi natural na anggulo. Crack! Isang nakakatakot na tunog ng napunit na ligaments at nabaling buto ang bumalot sa hangin na tila mabigat na alikabok ng metal. Sa halip na sigaw, maikling ungol lamang ang lumabas sa lalamunan ni Ramon. Sa harap ng kanyang mga mata ay nakatayo si Catarina na ang mukha ay tigil sa malamig na galit. Ilayo mo ang kamay mo, ngayon na. Ang boses ni Catarina ay tahimik, halos pabulong, ngunit mayroon itong ganap na banta na kayang pasunurin ang 12-dosenang matitipunong lalaki. Hindi binitawan ang pulso nito, sinipa niya ang loob ng kabilang kamay ni Mon sa kasukasuan. Walang segundong pag-aalinlangan, perpektong kalkuladong galaw. Ang dambuhalang si Ramon ay nawalan ng balanse at napaluhod sa harap ng ina ni Catarina. Halos sumubsob ang kanyang mukha sa sahig na puno ng bubog at binasa ng suka, ngunit hinawakan siya ni Catarina sa buhok sa huling sandali. Pigil hininga ang mga nagtitinda sa paligid. Ang kanilang mga tingin, na puno ng takot at kawalan ng pag-asa kanina, ay ngayon nagpapahayag ng pagkabigla, takot, at bahagyang paghanga. Ang mukhang marupok na babae, ang anak ni Aling Bising, ay sa isang iglap ay nakapagdisarma sa malupit na loan shark na naghahari sa takot sa buong palengke. Sino ka ba? Hirap na tanong ni Ramon sa gitna ng sakit. Ibinulong ni Catarina sa kanyang tenga sa malamig na tinig.
Ako ang anak ng taong binalak mong saktan. Itinapon niya ito sa lupa na parang basura. Si Ramon, na nanghihina, ay tumayo habang hawak ang bali niyang kamay. Sa kanyang mga mata, hindi gaanong sakit ang nakita kundi galit na parang ahas. Pagsisisihan mo ito. Hindi mo alam kung sino kami. Hindi ka namin bibigyan ng tahimik na buhay dito. Tingnan mo lang. Nag-iwan siya ng sumpa at paika-ika siyang naglaho. Ang naiwan sa kanyang lugar ay mga basag na salamin, ang nag-aalalang bulong ng mga tindera, at ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng ina ni Katarina. Ang galing! Nararapat lang sa kanya. Tahimik na bulalas ng isa sa mga tindera, ngunit agad na nalunod ang kanilang boses sa mas matinding takot paano kung bumalik sila para maghiganti. Alam ng lahat sa palengke na may mas malaking organisasyon sa likod nila. Lumingon si Katarina para tulungan ang ina, ngunit itinulak nito ang kanyang kamay. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang maputlang mukha. Hindi ito luha ng ginhawa, ito ay takot ng isang taong nakakaramdam ng mas malaking trahedya. Bakit mo ginawa? Bakit? Umalis ka na ngayon din, bumalik ka sa Maynila. Dito, wala ka ng lugar dito. Ang sigaw ng ina ay tumusok sa puso ni Katarina na parang kutsilyo. Daan-daang beses niyang isinapanganib ang kanyang buhay sa pagsasanay para protektahan ang bansa at ang tao. Ngunit ngayon, sa harap ng pinakamamahal niyang tao, sa harap ng kanyang umiiyak na ina, wala siyang magawa. O, sa halip, sa paggawa ng isang bagay, mas lalo lang siyang nagdulot ng panganib. Mahigpit na kinuyom ni Katarina ang kanyang kamao. Sa lumalamig na aspalto ng palengke, tahimik na nagliliyab ang kanyang malamig na galit. Ang lugar na ito ay ang buhay ng kanyang ina, at ngayon, ito ang magiging battleground niya. Ang sigaw ng ina ay umalingaunggaw sa walang taong palengke at walang magawang naglaho. Tinulungan siya ni Katarina na makarating sa maliit na silid sa likod ng karinderya. Nang buksan niya ang first aid kit, naamoy niya ang murang iodine. Ang kanyang ina, humihikbi at nanginginig, ay hindi lumaban sa paghawak ng kanyang anak. Tahimik na nilinis ni Katarina ang mababaw na sugat mula sa bubog sa kamay ng ina. Maliit na sugat lang iyon, ngunit may malalim na pasa sa puso ni Katarina. Hindi lang sila mga goon, sa wakas ay nagsalita ang ina. Ang kanyang boses ay mabigat at basa, parang nabasang koton. Iyan ang brigada ni Toro. Sila ang may hawak ng buong palengke dito. Halos lahat ng tindera ay umuutang sa kanila. Mahina ang benta, kaya napipilitan silang magpaalipin. At pagkatapos, ang mga tubo, na lumalaki na parang snowball, ang sumasakal sa kanila. Naging nagyayelo ang tingin ni Katarina. Nahulaan na niya ang sitwasyon. Hindi ito aksidenteng karahasan, kundi bahagi ng isang pinag-isipang sistema. Mga malulupit na maninila, nabubuhay sa takot. At ang pulis, hindi kayo nagreklamo. Mapait na ngumiti ang ina. Sa kanyang ngiti ay may halong pagsuko at cynicism. Nagreklamo, si Mangkulas sa tindahan ng isda, naglakas loob minsan. Nirecord pa nga niya sa dictaphone kung paano nag-aamok si Ramon dito. At alam mo anong nangyari? Ang tingin niya ay nakatitig sa kawalan, na tila muli niyang dinaranas ang takot na iyon. Ang mga pulis na dumating ay tinapik lang si Ramon sa balikat at sinabing, ayusin ninyo ng maayos. At noong gabing iyon, nahuli si Mangkulas sa eskinita at binugbog hanggang sa halos mamatay. Isang buwan siyang naospital, bali-bali ang tadyang at namamaga ang mata. Simula noon, ang mga salitang pulis at reklamo ay ipinagbabawal na sa palengke. Naintindihan nila na ang dalawa ay iisa. Ang Pangulo ng Tinderas Union, na sinasabing minsan ay nagtangkang magprotesta at naospital din, ay walang iba kundi si Mangkulas. Pagkalabas sa ospital, bumalik siya sa palengke na ibang tao, hindi nakatingin kahit kanino, at kapag dumaan ang mga tao ni Toro, agad siyang yumuyuko. Ang kanyang katahimikan, na dati simbolo ng paglaban, ay naging simula ng pangkalahatang kawalan ng pag-asa, kaya kailangan mong umalis kat-kat, sundalo ka, tao ka ng gobyerno. Wala kang puwang sa dumi na ito. Ma, ayos lang ako, kaya ko itong daanan. Ang mga salita ng ina ay taos-pusong pagmamalasakit para sa kanyang anak, ngunit para kay Katarina, ito ay parang deklarasyon ng pagsuko. Tahimik niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina, isang kamay na may kalyo, na laging nagsasakripisyo para sa kanya. Ma, ang estado ay hindi lang iyong nasa mapa. Noong gabing iyon, hindi natulog si Katarina, bumaba ang matinding dilim sa palengke. Tanging ang madalang na miyaw ng mga pusa ang pumutol sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang smartphone at nagsimulang mag-dial ng mga pamilyar na numero. Mga kasama sa laban, nakasama niya sa pagsasanay sa impyerno at pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Mga kapatid hindi sa dugo, ngunit konektado sa tiwala na mas matibay pa sa ugnayan ng dugo. Ang unang tawag ay kay Dante Ramos, dating kawal ng Special Forces. Alam niya ang lahat ng uri ng armas, ngunit mas nakakatakot ang kanyang mga kamao kaysa alinman sa mga ito. Pagkatapos ng serbisyo, nagbukas siya ng isang maliit na gym kung saan siya nagtuturo ng mga bata.
Ate Kat, kumusta? Anong balita? Sabi mo nagbabakasyon ka. Mula sa telepono, narinig ang malalim na tunog ng pagtama sa punching bag. Dante, may apurahang pakiusap. Maikling inilarawan ni Katarina ang sitwasyon. Ang kalagayan sa palengke, ang brigada ni Toro, ang walang magawang ina, tahimik si Dante, narinig ang ilang malalalim na dagundong pa. At pagkatapos, tahimik siyang nagtanong, kaya, ilan sila doon? Sa kanyang boses, walang galit o pagtataka. Tanging malamig na kalkulasyon, nagtatanong tungkol sa bilang ng mga target. Ang pangalawang tawag ay kay Miguel Migs Bernal, dating comm specialist, na ang mga daliri sa keyboard ang pinakamalaking sandata. Siya ang may responsibilidad sa lahat ng communication networks at security systems sa kanilang unit, at pagkatapos ng serbisyo, naging lead specialist siya sa pinakamahusay na kumpanya ng IT sa bansa. Katkat, tagal nating hindi nag-usap. Anong nangyari sa boses mo? May problema ba? Gaya ng dati, matalas at mahinahon ang tono. Muli, maikling inilatag ni Katarina ang diwa ng bagay, binanggit din ang koneksyon sa pulis. Brigada ni Toro. Teka muna. Mula sa telepono, narinig ang tunog ng keyboard. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi ni Miguel, may pinaiikot silang ilang dummy companies na rehistrado bilang microloans, 5,000. Ang direktor ay front, ang tunay na may-ari ay nasa likod. Classic scheme. At ang chief of police dito, ang anak niya ay bumili ng bagong kondo sa Maynila. Medyo malabo ang pinagmulan ng pondo. Interesting. Sa kanyang mga salita, ramdam na ang kasabikan ng isang staff officer na nagbubukas ng mapa ng labanan. Ang huling tawag ay kay Andres Dre de la Cruz, dating sapper na hindi kailanman nawalan ng pagpipigil sa sarili sa harap ng ticking bomb, isang taong may bakal na ugat. Ngayon, nakatira siya sa kanilang bayan at nagtuturo ng sambo sa mga bata. Katarina, kumusta ka? Ang boses ni Andres ay laging kalmado, parang ibabaw ng lawa. Ang kanyang aplom ay nagpapatahimik sa lahat sa paligid. Pagkatapos makinig kay Katarina, tumahimik siya. Naintindihan ko. Walang mas mahalaga kaysa sa protektahan ang ina. Ang tatlong kasama sa laban, tila nagkasundo, ay nagtanong ng iisang tanong, saan at kailan. Napuno ng luha ang mga mata ni Katarina, ngunit pinanatili niya ang kanyang sarili. Mga kuya, salamat pero akin na itong problema. Kailangan kong ayusin ito mag-isa. Bilang sagot, tumawa ang tatlong lalaki sa telepono. Si Dante ang unang nagsalita. Hoy, Santos, huwag kang magkamali. Ikaw ay isang active duty military na nakatali sa estado. Gusto mo bang mapatalsik sa serbisyo ng may kahihiyan? Sumagot si Migs. Tama? At kami, mga pure civilian na kami ngayon. Kahit na kailangan naming mag-ipon ng ebidensiya at kumilos ng medyo matigas, hindi kami kakalad ka rin sa military tribunal tulad mo. Tama? At ang huling, pinakamatibay na punto ay ibinigay ni Andres. Kaya, huwag ka nang sumingit. Trabaho na namin ito. Halos sabay na natapos ang tatlong tawag, at pagkaraan ng isang sandali, dumating ang isang group message mula sa kanila, nasa serbisyo ka pa, kami ay civilian na. Paparating na kami, ang maikling pariralang ito ay nakatatak sa isip ni Katarina na parang apoy. Agad siyang tumayo. Sa labas ng bintana, ang palengke ay lulubog pa rin sa malalim na dilim, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang pinakapinagkakatiwalaang mga kakampi ay papalapit na, sa maliit na probinsiya na ito kung saan nakatira ang kanyang ina. Nagsimula na ang hindi nakikitang digmaan. Kinabukasan, ang hangin sa palengke ay kasing higpit ng tali ng pana. Mas maaga nagbukas ng tindahan ang mga tindera kaysa dati, ngunit ang kanilang mga galaw ay mabagal at hindi tiyak. Lahat sila ay tumitingin sa karinderya ng ina ni Katarina, nararamdaman ang paparating na bagyo, at hindi sila nagkamali. Alas, 10 ng umaga, na may nakakabinging ugong, pumasok sa palengke ang dalawang lumang motorsiklo. Ang nagmamaneho ay mga tauhan ni Ramon, at sa likod ay siya mismo, na may sugat pa kahapon at nakabenda ang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na hindi nagalit kundi tunay na kabaliwan. Dumaan siya sa karinderya ni Aling Bising, at dumiretso sa tindahan ng isda ni Mang Kulas. Hoy, Presidente! Nag-enjoy ka ba kahapon sa panonood? Nagustuhan mo? Sigaw ni Ramon. At sa sandaling iyon, ang isa sa mga motorsiklo ay bumangga ng buong bilis sa fish stall. Sa lakas ng pagbagsak at pagbasag, lumipad sa hangin ang mga pilak na isda, mga kahon, at mga timbangan. Ang masangsang na amoy ng nabubulok na isda ay hinaluan ng amoy ng gasolina. Mula sa lahat ng sulok, narinig ang sigaw ng mga tindera, simula pa lang ito. Lahat ng pokpok na kakampi sa babaeng iyan ay daranas ng pareho. Magmasid kayong lahat. Hinawakan ni Ramon ang ulo ng nabubulok na isda, at inihagis ito sa salamin ng tindahan ni Mang Kulas. Agad na naghari ang kaguluhan. Ang mga takot na tindera ay nagsimulang ibaba ang mga roll-up shutter ng kanilang mga tindahan. Ang palengke ay nalunod sa kalaliman ng takot.
Pinanood lahat ni Katarina mula sa loob ng karinderya ng ina. Gusto niyang tumakbo palabas at baliin ang kabilang kamay ni Ramon, ngunit kapit na kapit ang ina sa kanyang manggas, nagmamakaawa, pakiusap, Kat. Tiisin mo lang, pakiusap. Sa sandaling ito, napansin ni Katarina ang tatlong pamilyar, ngunit hindi makilalang figura. Ang isa, nakasuot ng hiking gear at may backpack, ay naglalakad sa malapit, maingat na nagmamasid sa nangyayari. Iyon ay si Dante. Ang kanyang tingin, parang isang kamera, ay kumukuha ng mukha at mga detalye ni Ramon at ng kanyang mga goons. Ang isa pa, nakasuot ng lumang damit trabaho, ay nakaupo, at nagpapanggap na naninigarilyo. Iyon ay si Andres. Pinag-aaralan ng kanyang tingin ang istruktura ng palengke, ang lokasyon ng mga eskinita, at ang mga daanan ng pag-atras ng kalaban. Ang pangatlo, si Miguel, ay nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa isang poste at nakatitig sa kanyang smartphone. Ngunit sa katunayan ay iniskan na niya ang mga public Wi-Fi networks at communication signals sa paligid. Sila ay hindi nag-usap-usap ngunit naghiwa-hiwalay at tahimik na tinatasa ang sitwasyon. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Bahagyang tumango si Dante. Maghintay ka, hindi pa ito ang oras, ang sabi ng kanyang tahimik na senyas. Noong gabing iyon, ganap na dilim ang bumaba sa palengke. Naiintindihan ng lahat na nagsisimula pa lang ang paghihiganti ng brigada. Pagkalipas ng hating gabi, tahimik na pumarada ang isang itim na sedan sa likod ng eskinita ng palengke. Lumabas mula rito ang tatlong matitipunong lalaki na may mga pinutol na tubo at martilyo. Ang kanilang layunin ay ang karinderya ni Aling Bising at ang katabing tindahan ng gulay. Nagbabalak silang sirain ang mga shutter ng hayagan upang maghasik ng matinding takot. Sa sandaling akmang hahampasin ng isa sa kanila ang kandado gamit ang tubo, isang anino ang bumagsak sa kanya mula sa dilim. Tahimik at tumpak ang suntok. Hindi man lang nakasigaw ang goon at bumagsak sa lupa. Ito ay si Dante. Bago pa man makarecover ang dalawa, nasa tabi na siya. Sa pagpihit ng kamay ng isa, kinuha niya ang martilyo at ginamit ang hawakan nito para hampasin ang solar plexus ng pangalawa. Wala pang 10 segundo. Tatlong goons ang nadisarma at umuungol sa lupa. Hindi ito labanan, kundi isang panig na dominasyon. Ika. Sino ka, gago? Hirap na tanong ng isa sa kanila habang nagigising. Sa sandaling iyon, may click na narinig mula sa kanto, at ang flash ng smartphone ay nagpaliwanag sa eskinita. Ni-record ni Katarina ang lahat sa video. Katabi niya si Andres, at sa di kalayuan, lumapit si Miguel na may laptop bag. Sino kayo? Alam ninyo ba kung sino ang nasa likod namin? Kakampi namin ang pulis. Desperadong sigaw ng isa sa mga goons. Ngumiti si Miguel, lumapit, at kinuha ang smartphone mula sa bulsa ng natalong goon. Pagkatapos, ikinonekta niya ito sa kanyang compact terminal. Pulis? Simula ngayon, bawat eskinita sa palengke na ito ay nasa 24-hour surveillance. Ang mukha ko, ang boses ko, lahat ng sinabi ko ngayon, lahat ito ay kinokopya sa real time sa isang napakasiguradong lugar. Kamustahin mo ang mga kaibigan mo sa uniforme. Namutla ang mukha ng mga goons. Naintindihan nila na hindi sila nakaharap sa mga simpleng tambay, kundi sa mga organisadong propesyonal. Habang hawak ang mga nabaling bahagi ng katawan, paika-ika silang naglakad papunta sa kotse at naglaho. Muling nagtipon ang apat sa dilim. Sa malamlam na ilaw na nagmumula sa karinderya ni Aling Bising, ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Ayan, nakapagsimula na tayo, sabi ni Dante, habang ginagalaw ang kanyang mga kamao. Tiningnan ni Katarina ang kanyang mga kasama sa laban at tahimik, ngunit may lakas na higit pa sa anumang panata, ay nagsabi, dati, lumalaban tayo para sa bansa, ngayon, para sa mama. Ang napigilang pag-atras ng mga goons ay hindi ang katapusan ng digmaan, kundi simula pa lamang. Kinabukasan, ang mga kasama ni Katarina ay nagsimulang kumilos ng maayos at tumpak. Ang kanilang mga galaw ay isang perpektong koordinasyon, na hinasa ng mga taon ng magkasanib na operasyon. Nagbihis si Miguel bilang isang internet technician. Sa kanyang toolbox, sa halip na screwdrivers, ay ang pinakamodernong kagamitan. Sinimulan niyang pagsamahin ang lahat ng visual information sources mula sa mga lumang kamera sa bubong hanggang sa mga dashcam ng mga nakaparadang kotse sa isang pinag-isang network. Ang mga miniature high-resolution camera, na parang spider web, ay bumalot sa buong palengke. Ang maliit na bodega sa likod ng karinderya ni Aling Bising ay agad na naging pansamantalang operative headquarters na may kumikinang na mga monitor. Ngayon, ang palengke ay parang nasa palad nila. Bawat galaw, bawat tunog, ay dumadaloy sa kanila sa pamamagitan ng mga digital nerve endings. Kasabay nito, tinipon ni Andres ang mga tindera. Sa simula, nag-aalinlangan sila sa kanya, ngunit nang makita ang sinira na tindahan ni Mangkulas at marinig ang mga tsismis tungkol sa pagtakas ng mga goons noong gabi, unti-unti silang nagsimulang lumapit. Hindi sila tinuruan ni Andres ng komplikadong techniques.
Sa halip, nagpakita siya ng mga simpleng paraan ng self-defense gamit ang mga bagay sa paligid walis tingting, silya, kahon at, higit sa lahat, tinuruan silang huwag magpadala sa takot. Sa ilalim ng kanyang kalmado at tiwala na pamumuno, ang determinasyon ay nagsimulang lumabas sa mga mata ng mga takot na tindera. Kaya, ang binhi ng People's Militia ng palengke ay naitanim. Ang katahimikan ay nabali, at ang hindi nakikitang ugnayan ng pagkakaisa ay nagsimulang mabuo. Si Katarina ang umako sa pinakamabigat na misyon. Nilapitan niya ang bawat tindahan, isa-isa, kinokolekta ang testimonya ng mga biktima. Ang mga tindera, na sa simula ay takot magsalita, ay unti-unting nagbukas, nakikita si Katarina na may galit at habag na nagtatala ng bawat detalye. Mga banta, pangungikil, pambubugbog at ang nana na naipon sa loob ng ilang dekada ay lumabas, at ang listahan ng mga krimen ng brigada ni Toro ay lumalaki sa bawat minuto. Lahat ng material na ito ay sistematikong inayos ni Katarina, in-encrypt, at ipinadala bilang unofficial reference data sa isang kakilala niyang prosecutor sa Maynila. Hindi maaaring simulan agad ang investigasyon, ngunit ito ay isang trump card na maaaring gamitin sa mapagpasyang sandali. Nang makita na nawawalan na ng kontrol ang sitwasyon, gumamit ang brigada ng mas mapanlinlang na taktika. Sa halip na kumilos ng sila mismo, umupa sila ng mga ordinaryong goons sa murang halaga. Sa ilalim ng pagkukunwari ng lasing na away at mga simpleng alitan, sinimulan nilang terorismohin ang mga tindera. Isang hapon, isa sa mga pinakaaktibong miyembro ng milisya, ang may-ari ng tindahan ng prutas, ay brutal na binugbog ng isang grupo ng mga inupahan pagkatapos ng isang sinadyang away. Ang mga mukha ng koponan sa operative headquarters ay tumigas nang makita nila ito sa mga monitor. Ang galit na si Dante ay handa nang tumakbo palabas, ngunit pinigilan siya ni Andres. Kung makialam tayo ngayon, mahuhulog tayo sa patibong nila, kailangan natin ng mas mabigat na ebidensya. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Miguel. Na-record ng kamera kung paano kinuha ng pinuno ng mga umaatake ang kanyang smartphone at nagsimulang makipag-usap sa isang tao. Huli ka! Agad na nag-ingay ang mga daliri ni Miguel sa keyboard. Sinubaybayan niya ang signal sa pamamagitan ng public Wi-Fi, in-intercept ito, at sinimulang suriin ang mga data packets. Hindi nagtagal ang paglusot sa ilang security levels. Pagkaraan ng isang sandali, lumabas sa kanyang monitor ang nakakagulat na impormasyon. Nakita ko. Sa data ng nahack na smartphone, nakita ang group chat na may panloob na hierarchy ng brigada, mga audio recording na may utos tungkol sa mga pag-atake, at ang pinakamahalaga, ang buong financial scheme ng money laundering sa pamamagitan ng 12-dosenang dummy accounts, na access nila ang utak at puso ng organisasyon. Itinuro ni Miguel ang komplikadong flowchart ng paggalaw ng pera sa screen. Tingnan ninyo, ang pera na kinukuha mula sa mga tindera ay dumadaan sa 12-dosenang dummy accounts at sa huli ay napupunta sa tatlong ito. Ito ang puso nila. Kung puputulin natin ang daloy na ito, magiging walang magawa sila. Uminit ang hangin sa headquarters. Sa wakas, handa na ang talim na kayang tamaan ang kalaban sa pinakapuso. Si Katarina, na may determinasyon, ay tumingin sa kanyang mga kasama at nagpahayag, Operasyon Putol Hininga. Ang Operasyon Putol Hininga ay nagsimula ng mabilis. Si Miguel, pagkatapos gumugol ng gabi sa operative headquarters, ay pinindot ang huling enter key. Sa kanyang monitor, perpektong nakahanay ang flowchart ng pera ng brigada mula sa 12-dosenang dummy accounts hanggang sa ilang pangunahing. Natagpuan niya ang puso sa komplikadong pagkakabuhol-buhol ng financial vessels. Handa na ang data packet. Kat, ipadala mo na sa tao mo. Agad na ipinasa ni Katarina ang encrypted file sa prosecutor. Nasa loob nito ang mga financial scheme, mga recording ng utos, at mga nakakaantig na testimonya ng mga tindera. Sa opisina ng prosecutor, pagkatapos suriin ang mga material, naghari ang mabigat na katahimikan. Hindi lang ito kaso tungkol sa isang gang. Ito ay hindi maikakailang ebidensiya na nagpapahintulot sa kanila na bunutin ang kanser na kumakain sa isang buong komunidad. Hindi nag-atubili ang prosecutor. Agad siyang humingi ng court order para i-freeze ang mga account at maghanap. Samantala, sa opisina ng brigada, si Ramon Reyes, pinagpapawisan habang nag-uulat sa kanyang boss tungkol sa bumababa na koleksyon. Habang humihingi siya ng kaunting oras pa, tumunog ang kanyang telepono na parang baliw. Ito ay ang accountant ng organisasyon. Boss, problema, ang pera. Na-freeze ang pera. Lahat ng account ay na-block. Namutla ang mukha ni Ramon. Ang daloy ng dugo ng organisasyon, ang financial artery nito, ay naputol ng walang babala, nagpanik sila. Hindi ito aksidente. Ito ay isang tumpak na pag-atake ng isang hindi nakikitang kalaban. Habang naghihirap ang brigada, naglunsad si Katarina ng pangalawang atake. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang lumang kakilala, isang mamamahayag na kilala sa kanyang katapatan.
Nang makipagkita sa kanya, tahimik siyang nag-abot ng isang flash drive. Narito ang orihinal na video ng pambubugbog ng mga tao sa palengke at ang audio file ng utos, kakampi sa kanila ang pulis. Walang mapuntahan ang mga biktima. Nang gabing iyon, ipinakita ang mga footage sa isang sikat na programa ng balita. Ang nakakagulat na eksena ng pambubugbog sa may-ari ng tindahan ng prutas ay sinundan ng boses ng gon na nag-uutos na ayusin ito ng tahimik. Ang epekto ay sumabog. Ang balita ay agad na kumalat sa social media. Ang mga hashtag na palengke sa takot at pulis na saan ka ay naging trending. Lumaki ang galit ng publiko at ang telepono sa lokal na istasyon ng pulisya ay nagriring ng walang tigil. Ang Chief of Police, na napilitan sa isang sulok, ay pinili ang pinakamangmang na paraan alisin hindi ang problema, kundi ang gumawa nito. Naglabas siya ng subpina kay Katarina, inaakusahan siya ng pag-atake kay Ramon Reyes at paglabag sa kaayusan ng publiko. Ang plano ay simple, gawin siyang kriminal at baliktarin ang opinyon ng publiko. Kinabukasan, 2 pulis ang dumating sa karinderya ni Aling Bising. Nang iabot nila ang subpuena, lahat ng tindera sa paligid ay huminto sa kanilang trabaho at, tila sa isang utos, tahimik na pinalibutan sila, bumubuo ng isang human shield sa pagitan ng pulisya at ni Katarina. Walang bakas ng dating takot sa kanila. Tahimik sila, ngunit sinasabi ng kanilang mga mata, nakikita namin ang lahat. Dumaan si Katarina sa kanilang hanay at buong tapang na tumayo sa harap ng mga pulis. Kinuha ang subpina, nagtanong siya sa malamig ngunit malinaw na boses, ano ang krimen ko? Ang ipagtanggol ang sarili kong ina. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat isa. Sa sandaling ito, isa sa mga kabataang tindera mula sa milisya ang nagre-record ng lahat sa smartphone. Ang video, na may title na Krimen ba ang ipagtanggol ang sariling ina, ay agad na kumalat sa internet. Nagdagdag ng gasolina sa apoy, ang sitwasyon ay ganap na bumaliktad. Ginamit ng mamamahayag ang video na ito para sa isang bagong report. Sa screen, ang mga footage kung saan binabali ni Katarina ang kamay ni Ramon ay sinundan ng mga shot kung saan buong tapang siyang nakatingin sa mukha ng pulisya. At ang title ay lumabas sa buong screen, EKSK Clusibo. Dating Special Forces. Nagpapatupad ng hustisya sa palengke. Naiwan na walang pera at dinurog ng opinyon ng publiko, ang brigada ni Toro ay naging isang daga na nasa sulok. Sa lugar ng kalkulasyon at panlilinlang ay pumasok ang bulag na galit at uhaw sa pagkawasak. Ang natira sa kanila ay humigit kumulang 10 pinakabaliw na goons. Tinipon silang lahat ni Ramon, hindi na pagkuha ng utang ang layunin. Ang kanilang huling layunin ay sunugin ang buong palengke hanggang sa abo, gawing abo ang lahat sa harap ni Katarina. 10:00 ng gabi. Ang boses ni Miguel, na nagbabantay sa mga monitor sa operative headquarters, ay umalingaw-ngaw sa mga earpiece ng lahat, mga target ay natukoy. Nagtitipon sila sa inabandona na dump site sa labas ng bayan. 2 sasakyan, 2 katao. Ang inaasahang ruta ay ang silangang pasukan ng palengke. May mga baseball bat at gasoline canisters sa kanilang kamay hula namin, gas. Sa palengke, lahat ng ilaw ay pinatay. Ang mga tindera, sa utos ng milisya, ay nagtago sa loob ng kanilang mga tindahan. Sa dilim, tanging si Katarina, Dante, Miguel, Andres, at ilang pangunahing miyembro ng milisya ang nag-aabang. Tahimik na kinuyom at binitawan ni Katarina ang kamay ng kanyang ina. Babalik ako kapag tapos na ang lahat, ang sabi ng kanyang tahimik na pangako. Eksaktong 11:00 ng gabi, 2 sinag ng ilaw, na parang talim, ang bumutas sa nakamamatay na katahimikan ng mga eskinita ng palengke. 2 itim na sedan ang umugong na pumasok sa teritoryo. Humigit kumulang 10 tao ang lumabas mula sa mga sasakyan na may mga tubo at gasoline cans. Sunugin ang lahat. Lahat hanggang sa abo. Sigaw nila na parang mga baliw. Nang tangkain nilang buksan ang mga canisters, nagsimulang mangyari ang kakaibang mga bagay sa palengke. Bigla, mula sa kanlurang eskinita, narinig ang ingay, may nagpagulong ng mga walang laman na drum. Ang tingin ng ilang goons ay bumaling doon, at sa sandaling iyon, sa hilaga, may nagsimulang magbukas at magsara ng ilaw sa breaker box. Ito ay mga diversionary maneuvers ng milisya sa utos ni Miguel. Ang mga nalilito at nagkalat na goons ay nagsimulang lamunin ng mga maninila na natunaw sa dilim, 2 na naakit sa isang makipot na eskinita ang sinalubong ni Dante. Ang isa ay nakahandusay na may baling kamay, ang pangalawa, nakakulupot mula sa suntok sa tiyan. Si Andres, umiiwas sa tubong nakaamba sa kanya, ay kinuha ang kamay ng umaatake at, ginamit ang sarili nitong lakas, inihagis ito sa lupa. Ang lahat ng nangyayari ay live streaming sa mga monitor ni Miguel. Dante, 3:00, 2 pa. Andres, sa kaliwa ng container, isa ang nagtago. Ang boses ni Miguel ay malamig at tumpak, parang isang air traffic controller. Ang hand-to-hand combat na ginawa ng mga dating special forces ay parang sining. Walang putok, tanging madalang na sigaw,
at ang mga goons ay nagsibagsakan isa-isa, parang mga dahon sa taglagas. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas mula sa kotse ang taong nagmamasid sa lahat. Si Ramon Reyes, nakabenda ang kamay at ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi pinansin ang kanyang natalong mga tauhan, nagtungo siya sa isang layunin. Mula sa dilim, lumabas si Katarina. Sa wakas, nagtagpo ang reyna at ang hari. Dahil sa iyo lang, gumuho ang lahat. Si Ramon, na may tubo sa malusog niyang kamay, ay sumugod sa kanya na parang hayop, hindi umiwas si Katarina. Naramdaman niya ang silbato ng tubo sa hangin, lumihis, pinadaan ang hampas, hand-to-hand combat. Ang matatalim na galaw ni Katarina laban sa galit na atake ni Ramon. Ang kamao ni Ramon ay tumama sa kanyang balikat, pinunit ang tela ng kanyang jacket. Hindi sinasayang ang pagkakataon, sinuntok ni Katarina ang gilid ng kanyang palad sa leeg, at pagkatapos ay sipa sa hindi protektadong tagiliran. Nasinghap si Ramon at natinag. Lumapit si Katarina, pinihit ang natitirang kamay niya, at dinikit siya sa lupa. Tapos na, bulong niya sa kanyang tenga. At sa sandaling ito, mula sa di kalayuan, narinig ang tunog ng mga sirena. Ngunit hindi ito mga sirena ng lokal na pulisya. Ito ay mga sasakyan ng special group mula sa Maynila, na ipinadala ng General Headquarters sa ilalim ng presyon ng publiko at mga ebidensya. Ang mga investigator na dumating ay namangha sa kanilang nakita. Maayos nilang inaresto ang mga goons na nakakalat sa palengke, kinokolekta ang mga ebidensya, mga canisters, armas. Lahat ay tumugma sa impormasyon na naipadala na sa prosecutor. Sa huli, ang brigada ni Toro ay inaresto sa buong higpit ng batas na labis nilang hinamak. Si Katarina, habol ang hininga, ay tumayo. Mula sa di kalayuan, tumatakbo ang kanyang ina, umiiyak. Nagtapos ang mahabang gabi, at dumating ang tunay na kapayapaan. Ang mga kahihinatnan ay mabilis at malawak. Higit sa 20 miyembro ng brigada ang inaresto sa 12-dosenang mga akusasyon. Si Ramon Reyes, bukod sa iba pa, ay inakusahan ng pag-oorganisa ng isang kriminal na grupo na ginagarantiyahan sa kanya ang hindi bababa sa 10 taon sa bilangguan. Ang kanilang proteksyon sa lokal na pulisya ay nawasak. Ang Chief of Police ay tinanggal ng may kahihiyan, at ang komisyon na ipinadala mula sa Maynila ay nagsimula ng isang malawakang paglilinis, binubunot ang mga ugat ng katiwalian. Ang palengke ay nagkaroon ng kapayapaan. Hindi, nagkaroon ito ng tunay, buhay na kapayapaan na hindi pa nila naranasan. Ang mga tindera ay sama-samang nagkukumpuni ng mga nasirang tindahan, nagtutulungan. Pagkaraan ng ilang araw, tinanggal ang mga lumang karatula, at sa kanilang lugar ay lumitaw ang isang bago kooperatiba ng mga tindera sa palengke. Ang mga tao, na dati umiiwas sa isa't isa dahil sa takot, ay natutong kumilos at tumawa ng magkasama. Muli na namang umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga bata sa palengke. Sa huling araw ng bakasyon ni Katarina, nagtipon ang 4 na magkakaibigan sa isang maliit na cafe. Walang maingay na pamamaalam sa palengke. Kumain lang sila ng mainit na sinigang at tahimik na nagsalina ng brandy sa mga baso. Ngayon, magiging regular customers na kayo sa tindahan ni Mama, sabi ni Katarina. Si Dante, tumatawa, ay sumagot, "Siyempre, pero Tita Bising, kailangan may malaking discount para sa coach." Si Miguel, habang isinasara ang kanyang laptop, ay nagdagdag, "Nagpirma ako ng opisyal na kontrata para sa serbisyo ng security system ng palengke sa ilalim ng kooperatiba. Ikakontrol ko ang lahat ng remote. Wala nang mga ngahas na pumasok dito." Si Andres ay tumango lang ng tahimik at inubos ang kanyang inumin. Sa kanyang mukha ay mayroong tahimik na kasiyahan ng isang taong nakatupad ng kanyang misyon. Maikli ang pamamaalam. Tahimik silang nagkamayan at bumalik sa kanilang buhay. Sumakay si Katarina sa bus at tumingin sa bintana sa nabuhay na palengke. Nakita niya ang kanyang ina, masayang nakangiti sa mga mamimili. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ang labanan para sa isang pinakamamahal na tao ay naging mas mahirap at mas mainit kaysa sa labanan para sa buong bansa. Pagkalipas ng ilang araw, sa training ground ng SO, si Master Sergeant Katarina Santos ay muling naging Instructor Santos. Pinanood niya ang sparring ng mga bagong recruits nang lumapit sa kanya ang isang batang opisyal. "Master Sergeant, kumusta ang bakasyon? Pinag-aaralan ko ang bagong manual sa knife combat. Tila, ang pinakamahalaga ay ang grip at ang technique." Si Katarina, na hindi inaalis ang tingin sa mga mandirigma, ay tahimik na sumagot. May bagong, malalim na karunungan sa kanyang boses. Ang sandata ay hindi dapat nasa kamay, kundi nasa puso. Lumingon siya at tumingin sa opisyal. Sa kanyang tingin ay sabay-sabay na malamig na bakal at mainit na puso. "Para saan mo itataas ang talim? Kung wala ang para saan na iyon, ang hawak mo ay isang matalim na piraso lamang ng metal." Ngunit ang puso ng isang taong may ipagtatanggol, kahit ang hubad na kamao, ay nagiging pinakamalakas na sandata sa mundo. Mula sa kanyang mga salita, tila lahat ng tunog sa training ground ay huminto sandali.
Ang hustisya ay hindi bumabagsak mula sa langit. Ito ay ipinanganak sa puso ng taong handang ipagtanggol ito. Pinatunayan ni Katarina ito sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang tunay na misyon ay nagsisimula pa lamang.